Meron pa bang mga tao sa iyong buhay na hindi mo kayang patawarin? Mapagpalang araw ng Martes, sa 3 linggo ng Kwaresma, purihin ang mapagmahal nating Diyos sa walang hanggang pagpapatawad niya sa ating paulit-ulit na pagkakasala sa Kanya. Kaya ganun ding pagpapatawad ang inaasahan niyang igawad natin sa mga taong nagkasala sa atin. Kaya kung may mga tao pa sa iyong buhay na magpahanggang ngayon hindi mo kayang patawarin, hilingin mo ang espiritu ng paghilom ng Panginoon, na pawiin na ang puot at galit at hilumin na ang puso mong sugatan. Hanggat nagkikimkim tayo ng galit sa ating puso, hindi tayo tunay na malaya at alipin tayo ng taong kinaiinisan natin. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang ihanda na ang sarili sa pagpapahayag ng ating mabuting balita. Nagtanong si Pedro, "Panginoon, gaano kadalas ko naman dapat patawarin ang mga pagkukulang ng aking kapatid? 7 beses ba?" Sumagot si Jesus, Tungkol sa kaharian ng langit ang istoryang ito. Isang hari ang nagpasyang pagbayarin ng utang ang kanyang utusan. Ipinatawag naman niya ang opisyal at sinabi, "Masamang utusan, pinatawad ko ang lahat ng iyong utang nang makiusap ka sa akin. Di ba dapat ay naawa ka rin sa iyong kasamahan gaya ng pagkaawa ko sa iyo?" Galit na galit ang Panginoon, kaya ibinigay niya ang kanyang utusan sa mga tagapagpahirap hanggang mabayaran nitong lahat ang utang. At idinagdag pa ni Jesus, Ganito rin ang gagawin sa inyo ng aking Ama sa langit, kung hindi patatawarin ang bawat isa sa inyo mula sa puso ang kanyang kapatid. Ang saysay natin at buong pagkatao ay maaaring mawala ng halaga kapag nawalay tayo sa Diyos dahil sa ating kasalanan, tigas ng puso at hindi pagpapatawad. Kaya ang bilin ng Panginoong Hesus sa panalangin nating Ama namin, patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Dito nakaangkla ang pagpapatawad natin sa nagkasala sa atin. Una tayong pinatawad ng Diyos, kaya marapat lamang na igawad natin ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin. Ang mga susunod, tunay ngang mahabagin ng Panginoon at mapagbigay sa mga taong mapagpatawad. Minsan kasi mas gusto nating manatili sa kinasasadlakan nating dusa. Lord, dito na lang muna ako ha. Aayusin ko muna ang buhay ko. O, wag mo muna akong pupuntahan. Ang dumi-dumi ko, punong-puno ako ng kasalanan. Pero alam mo ba? Alam ba ninyong lahat, mga kapanalig, nasa isang hakbang lamang papalapit sa Kanya ang kailangan nating gawin. Ang abot kamay niya ay makukuha natin. Lumapit lamang tayo at patakbo siyang lalapit sa atin. Mga kapanalig, sa iyong paghahanap sa Diyos na mawaing tunay, siya mismo ang nakahanap sa iyo. The one we are looking for to ask for forgiveness was actually the one who found us first and now gives meaning to the lost and the finding. Inaalis niya tayo sa kasalanan at sa dala nitong kalungkutan, at sa paghahanap natin sa Kanya, siya ang nakahanap sa atin. Ito naman ang saysay ng Kwaresma, di ba? Ang manalangin, mag-ayuno at magbigay ng limos sa mga nangangailangan. Sa pamamagitan nito matatagpuan tayo ng Diyos at may babalik tayo sa dati nating pagkatao. Kung papaano niya tayo inilikha sa simula't simula bago pa tayo magkasala sa Kanya. Ang magpapabanal sa atin ay ang kababaang loob at pagpapatawad, lalo na sa mga taong mahirap patawarin. Kapanalig, magpatawad ka na dahil una Kanyang pinatawad. Pinatawad ka ng Diyos. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po.
at sa lahat na nagbe-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating pagnilayan. Bugtong na anak, hindi ipinagkait para sa ating kaligtasan.